sa inyong lahat, lalo na sa aking mga mag-aaral sa Filipino. Narito na naman ang inyong guro sa Filipino, si Ginoong Raxel A. Sanga. Sa araw na to ay may panibago na naman tayong pag-aaralan. Handa na ba kayo? Handang-handa na nga kayo. Halina at umpisahan natin ang ating talakayan. Nakaraang markahan ay napag-usapan na natin ang dulong bahagi ng Pilipinas at ito ang pulo ng Mindanao. Ngayon, sa ikalawang markahan, puntahan naman natin ang pangalawa sa pulo ng Pilipinas. Ano kaya ang tawag natin sa pangalawang pulo ng Pilipinas? Ito ang makikita nating nakakulay pula sa inyong screen. Ito ay nagsisimula sa letrang V or B. Tama! Ito ay Visayas. May tatlong bahagi ang Visayas. Tinatawag nating Western Visayas, Central Visayas, at ang Eastern Visayas. Ito ang tatlong mga maliliit na kapuluan o grupo ng mga kapuluan na bumubuo sa pulo ng Visayas. Sino naman kaya ang mga nakatira sa pulong ito at saan matatagpuan ang mga lugar sa Visayas? Narito ang mga lugar at ang tawag sa mga mamamayang nakatira sa bawat lugar sa Visayas. Iloilo. Ang tawag sa kanila ay mga Ilonggo. Aklan. Mga Aklanon. Negros. Mga Negrense. Samar. Mga Waray. Antique. Mga Antikeño. Capiz. Capizeno o Capizon. Cebu o mga Cebuano. Bohol. Mga Boholano. Ilan lamang ito sa mga lugar sa Visayas. Marami pa yan. Ilan pa lang yan sa mga impormasyon tungkol sa Visayas. Halina't tuklasin pa natin ito. Dumako na tayo sa ikalawang markahan na may temang Ako sa aking pamayanan sa pagtuklas sa isla ng Visayas. Pag-uusapan natin ngayon ang Aralin 2.1 na may pamagat na Bulong at Awiting Bayan. Mga layunin sa pag-aaral. Maipaliliwanag ang mahalagang detalye, mensahe at kaisipang naisiparating ng napakinggang bulong, awiting bayan, alamat, bahagi ng akda, teksto tungkol sa epiko ng Kabisayaan. Nabubuo ang sariling paghahatol o pagmamatuwid sa ideyang nakapaloob sa akda na sumasalamin sa tradisyon ng mga taga-Bisaya. Ito ang dapat nating makamit sa dulo ng ating pag-aaral. Halina, umpisahan natin ito sa gawain tuklasin natin na matatagpuan sa inyong mga module. Panuto, basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag sa ibaba at ipaliwanag ang mga kaisipang nais ipahiwatig nito. Sa unang bilang, tabi-tabi po, Nuno, hindi ko po kayo nakikita. Tabi-tabi po, Nuno, makikiraan lamang po. Narito ang mga pagpipilian. Sa letrang A, bulag ang daraanan. Sa letrang B, huwag harangan ang daanan. Sa letrang K, pagbibigay galang sa mga elementong hindi nakikita ng mata. Ano kaya sa tatlong ito ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay C, tama ang iyong sagot. Dumako naman tayo sa pangalawang bilang. Ako ay nagtanim, kapirasong luya. Tumubo ay gabi, namunga ng mangga. Nang pitasin ko'y hinog na papaya. Ano ang nais pahiwatig ng saknong na ito? Sa letrang A, iba-iba ang bunga ng isang puno. Sa letrang B, iba't iba ang nagiging ugali ng tao habang tumatanda. Sa letrang K, iba-iba ang itinanim
kaya iba't iba din ang bunga. Tumpak kung ang iyong sagot ay letrang ba, ito ang tamang sagot. Para sa pangatlong bilang, huwag kang magtampo, iyon ay biro lamang. Hindi na uulit, manalig ka hirang. Kung galit ka pa, parusahang lubusan at iyong asahang hindi magdaramdam. Ano kaya ang nais pahiwatig ng saknong na ito? Sa letrang A, ang panunuyo sa nagawa ng kamalian ay may kasamang sakripisyo. Ang letrang B, ang kaparusahan ay dapat ibigay sa nakagawa ng mali. Letrang K, hindi lahat ng biro ay nakakatuwa. Madalas nakakasakit ng damdamin. Tumpak, kung ang sagot mo ay letrang A, ito ang tamang sagot. Pang-apat, Jesus Maria Josep, ako'y manunubig, huwag po sana nila akong masilip. Sa letrang A, ang pag-ibig ng tubig ay pinagbabawa. Letrang B, ang pagsasabi ng totoo ay hindi kakikitaan ng kagandahang asal. Letrang K, ang katotohanan ay nakikita sa iba na waring nakatingin sa tubig. Ulitin lamang natin ang letrang B, ang pagsasabi ng totoo ay kakikitaan ng kagandahang asal. Ang tamang sagot ay tumpak. Kung ito ang iyong tamang sagot, letter B ang tamang sagot. Ikalimang bilang, sit-sirit-sit, alibang-bang, sa laginto, sa lagubang, ang babae sa lansangan kung gumiri parang tandang. Letrang A, kung maglakad ang babae ay kumikembot ang balakang. Letrang B, maingay ang babae sa lansangan. Letrang K, lumipad ang paglalakad ng babae sa lansangan. Tama ka ulit kung ang sagot mo ay letrang A. Kung maglakad ang babae ay kumikembot ang balakang. Magaling at tatapos mo ang bahaging tuklasin natin. Pamilyar ba kayo sa mga saknong na iyong binigyan ng paliwanag? Wow! Saan madalas marinig o mabasa ang mga ito? Tama! Ito ay madalas makita natin sa mga awiting bayan at bulong mula sa ating bansa. Ano nga ba ang tinatawag nating awiting bayan at bulong? Ito ay bahagi ng matandang panitikan ng mga Pilipino bago pa dumating ang mga dayuhan. Ibig sabihin, wala pa ang mga dayuhan, mayroon na tayong mga awiting bayan at bulong. Hindi ito impluwensya ng mga dayuhang mananakop. Pangalawa, nagsisilbing paraan ng pagdarasal. Bago pa dumating ang mga dayuhang mananakop, mayroon na tayong paraan ng pagdarasal. At ilan ang awiting bayan at bulong sa mga paraan upang maisagawa ang pagdarasal. Ito rin daw ay ginagamit bilang bahagi ng ritual o seremonya, tulad na lang ng pangkukulam, panggagamot ng mga matatanda sa pamayanan. Ngunit ano pa nga ba ang mas malalim na paliwanag sa awiting bayan? Tuklasin natin. Ang awiting bayan ay pasaltang nagpapahayag ng damdamin ng mga katutubo. Katulad ng nabanggit natin kanina, ito ay ginagawa na ng mga sinaunang Pilipino sa ating bansa, pasalita, na nagpapahayag ng kanilang mga nararamdaman. Naglalaman ng pangaral at payak na filosofiya ng matatanda. Ginagamit nila ito upang magbigay ng gabay at pagpapaalala sa mga kabataan kung ano ang kilos ang dapat gawin. Nagsisilbi itong gabay nila na kung ano ang dapat at tamang gawin at ikilos ng mga kabataan noong unang panahon. Katulad ng iba pang panitikan, pasalin-salin sa iba't ibang lahi, ang mga awiting bayan na hanggang sa kasalukuyan ay ating napapakinggan. Karaniwang paksa nito ay nagpapahayag sa damdamin, karanasan, relihiyon at maging sa kabuhayan. Ito ang ilan sa mga
tema ng awiting bayan. Kaya kung mapapansin natin, punong-puno ito ng damdamin. Mapapansin natin kung ano ang ginagawa ng mga tao sa araw-araw at ano ang kanilang paniniwala sa kanilang mga buhay. Mga uri ng awiting bayan. Una na dyan ang kumintang, awit ng digmaan, dalit, awit sa simbahan, sambutani, awit ng tagumpay sa pakikidigma, kundiman, awit sa pag-ibig, talindaw, awit sa pamamangka, dungaw, awit sa patay o dungaw, o yayi, awit sa pagpapatulog ng bata. Ilan lamang ito at marami pa kayong mga saliksik sa mga libro, maging sa internet. Ano naman ang bulong? Bulong. Okay? Literal na ibinubulong ang mga tinatawag nating bulong. Matandang katawagan sa orasyon. Isang paraan ng pagsasalita ng mahina at karaniwan sa pamamagitan ng hininga lamang. Napawang sa malapit na tainga lamang maririnig ang sinasabi. Ginagamit sa pagbabahagi ng ideya na pangpalihim upang magbigay proteksyon sa kumpidensyal na impormasyon. Ito yung paraan ng paglapit sa tainga, tsaka mo sasabihin ang iyong nais sabihin. Ginagamit rin ito sa Kabisayaan bilang pangkulam daw. Ganun pa man, marami na ang nagpatunay na may mga gantong gawain talaga sa pulo ng Kabisayaan. Ano ang mga halimbawa nito? Tabi-tabi po ingkong. Ito yung sa tuwing naglalakad tayo sa mga masukal, madamo, mapuno at madidilim na lugar, dahil hindi nakikita ng mga mata natin ang nasa paligid, maaari tayong pinaniwalaan na makasagi ng mga elemento o mga laman lupa na hindi nakikita ng ating pisikal na mata. Kaya marapat na sabihin daw ang tabi-tabi po ingkong. Tabi-tabi po, alisin mo po ang sakit ng pamilya ko. Ito naman ay mga bulong sa tuwing may nanggagamot. Okay? Lumakas sana ang ulan upang mabasa ang mga lupaing tigang. Ginagamit ito sa mga seremonya o mga dasal sa tuwing panahon na ng pagtatanim ng ating mga katutubong Pilipino. So mapapansin natin ito na ang bulong ay hindi lang literal na pagbulong sa tainga, maging pagbulong ng ating dasal, ang ating mithiin sa ating mga bathala. Narito ang ilan sa mga link kung saan mapapakinggan ang mga awiting bayan. So maaari nyo puntahan ang mga link na ito. Narito ang mga halimbawa: si Pelimon, Lawiswis Kawayan, Dandansoy, Ili-ili, Tulog Anay. Ito ang mga halimbawa ng awiting bayan at kalakip nito ang mga link galing sa YouTube. Narito ang mga kopya niyan. So mapapansin nyo ito sa inyong module. Okay? So may galing sa Cebu at may salin sa Tagalog. Ito ay si Pilimon ay isang awitin ng mangingisda at pinapakita rito kung paano ang buhay ng isang mangingisda. Mula lang siya ay mangingisda, hanggang siya ay pumalaot, hanggang sa maibenta niya ang kanyang mga nahuling isda, at ano ang huling ginagawa ng mga mangingisda bago matapos ang araw. So mapapansin nyo dyan na ang mga nahuli nilang isda tulad ng tambasakan ay pinagbibili nila sa palengke o sa merkado, at ang kanilang pagbilan ay ginagamit nilang pambili ng tuba. Ang tuba ay kilalang inuming alak sa Kabisayaan bilang pampawi ng pagod din sa maghapong pagtatrabaho. Narito pa ang Lawiswis Kawayan. Okay, ang Kaluskos Kawayan kung sa ating mga Tagalog. Yan. Okay, ito naman ang mga halimbawa ng bulong sa Bisaya. Ang tabi-tabi, maagi lamang kami patawaron, kun kaimo ina, salapay namos. No, sa Tagalog naman, tabi-tabi nuno, makikiraan lang, patawarin mo kami kung kayo'y matapakan. So ito yung mga sinasabi nga natin hindi natin nakikita ng physical na mata. Meron din dyan sa Kiniraya, no? O sa mga hiligay nun. Nandiyan na yan sa inyong mga module, maaari nyo itong basahin. At marami pa sa internet ang mga halimbawa nito. Ngayon na natuklasan mo na ang awiting bayan at bulong sa Kabisayaan, handa ka na sa mga gawain. Kaya naman,
Sagutan ng mga sumusunod na gawain, talakayin natin gawain 2, pagsasanay 1, pagyamanin natin, pagsasanay 2, gawain 3. Siyempre, hindi mawawala dyan ang tayahin natin at subukin natin. Basahin natin ang isabuhay natin dahil ito ang iyong performance task number 1 para sa unang markahan, pagguhit at pagkatha ng awitin. Ang sitwasyon, naimbitahan ka sa isang seminar kung saan isa sa mga workshop ay ang pagguhit at paglikha ng tula o awitin na may kinalaman sa ganda ng inyong lugar. Paano mo ilalarawan ang kultura at tradisyon ng iyong lugar. So, ipakita mo. Ibig sabihin, ikaw ay lilikha ng isang tula na kung kayang lapatan ng melodiya o ng ritmo ay lagyan upang ito ay maging isang awitin. Ipapakilala mo ang kultura at tradisyon ng inyong lugar, no? Ano ang mga pinaniniwalaan sa inyong mga lugar. Mga tatlong saknong ay husto na para sa gawain ito. Isulat ito sa inyong notebook at picturean, ipasa sa messenger ng inyong guro. Sa mga online class, hintayin ang link na ibibigay ng guro para sa pagsagot ng inyong gawain. Maraming salamat at dito nagtatapos ang unang talakayan sa ikalawang markahan. Magkita-kita tayo sa susunod na talakayan. Sana ay maraming natutuhan, basahing mabuti ang laman ng module at magmensahe sa guro kung may hindi maunawaan. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro, Ginoong Raxel Sanga, at bumabati sa inyo ng magandang araw sa inyong lahat. Paalam!